fire. What other power can raise the dead? What other name remains undefeated? Only a holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Who else could rescue me from my failing? Who else would offer His only Son? Who else invites me to call Him Father? Only a holy God. Only my holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Come and worship the holy God. Samahan niyo akong manalangin. Panginoon Diyos, Ama namin, O God, Lord, we are here to worship you and glorify you, our God. Lord, tinataas namin ang iyong pangalan, Lord, sa araw na to o sa araw-araw, Panginoon, na aming pumumuhay. Lord, na kami ay nagagalak, O Diyos, at nasisiyahan sa aming ganitong gawain na purihin ka, Panginoon, at sa aming mga puso. Kami ay patuloy na nagtitiwala sa iyo, O Diyos, Panginoon. Salamat sa iyong gabay, salamat sa iyong kapatawaran, Panginoon, at salamat, Panginoon, sa kalakasan na aming nararanasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng provisions, O God, na aming natatamasa, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa tanging pangalan niyo lamang. Stay we pray. Amen. 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 Palakpakan natin ang Diyos. Sige po, tayo po yung makakaupo muna pansamantala as we go through to announcement. And bago po yan, I would like to greet ang bawat tatay. Kasama po ako doon ng Happy Father's Day. Taas nga yung kamay, yung mga tatay na nandito na. Nandiyan ba yung mga tatay? Alam ko tatawagin din kayo mamaya, pero I would like to greet you and Happy Father's Day, and nais kong patuloy ipanalangin yung kalakasan na binibigay sa atin ng ating Diyos. Siguro singit ko lang, when I wake up this morning na nagising ako, parang na-realize ko, alam ko araw natin to, parang birthday natin tong mga tatay. Pero natutuwa ako parang at the same time kasi na-realize ko, walang training, walang kahit anong kailangang pag-aralan para maging tatay. Pero parang nagiging natural sa atin yung pagiging ama. And then I just call out yung biyaya ng Diyos na siya yung nagpakita sa atin kung paano maging tatay as we provide to our families. So pwede ba natin palakpakan ng Diyos sa kabutihan niya? Amen. Sige po. Tayo po idadako sa ating mga announcement. Again, we have our Bible study and prayer every Wednesday. I would like to encourage everyone to join us sa gawaing ito. Dito po ito sa Kabayan Hotel, 6th floor worship hall. So sa mga nais po na sumama at matuto o mag-aral sa salita ng Diyos, ito po ay napakagandang oportunidad po sa atin. So sa mga atin, pwede po kayo mag-chat o magpa-assist kung paano po pumunta sa lugar na to. And of course, we have our Lord's Day gathering every Sunday. Sa mga matagal naming hindi nakasama, of course, we
We would be glad na makapag-join kayo sa amin sa araw ng linggo. That is 10 a.m. to 12 noon. Deck floor CYA Land Building at Pasay. You may also invite your families, your relatives, your friends, co-workers, office mates, and even classmates sa mga estudyante. So, invite nyo sila na maka-join sa ating gathering every Sunday. And then, sa ating mga first-timer, maligayang pagdating sa Jesus Victorious Church International at kami ay nagagalak na makasama kayo sa araw na ito. And then sa ating sa bawat isa po na wala pang Bible, ipagbigay alam nyo lamang po sa amin, meron tayong mga available Bible in Tagalog and English versions. So nais namin na ang bawat isa ay magkaroon ng access sa salita ng Diyos. So and also we have alam ko bawat isa merong mga smartphones. I encourage you to download ang Bible app para every time we have an access to the Word of God, we can have a time to read ang salita ng Diyos. Yung pagbabasa mismo ng salita ng Diyos ay napakalaking tulong dahil mas nafi-feed tayo ng salita ng Diyos imbis na ma-feed tayo ng kung anumang mga mensahe galing sa ating mga social media accounts. And of course, we have our online platforms. You may subscribe sa ating YouTube channel, JBCI Pasay. Dito po natin maaaring mapanood muli ang ating Lord's Day recorded service. So every Sunday, we have our service. So hindi na tayo live, but the service itself will be uploaded sa ating YouTube. So sa mga gustong balikan ang mga napag-aralan ng araw ng linggo, ang ating salita ng Diyos na ating narinig, pwede nyo pong balikan tong page na to. O sa mga nakaskip, so kung hindi man nakadalo o nakarinig ng katuruan ng araw ng linggo, pwede nyo rin po balikan sa ating YouTube channel. You may also follow ang ating Facebook page, Jesus Victorious Church International. Mayroon din po tayong Facebook group para sa mga announcement. So kung wala pa kayo sa mga Facebook group na to o dun sa group chat, please feel free to reach out to us po para matulungan namin kayo. And also, we encourage everyone to join sa ating mga fellowship groups. Meron tayong 4 na grupo. We have our Save to Win sa mga kababaihan na edad 30 pataas. We have our Bibo group sa edad 30 pataas na kalalakihan. We have our Yada group sa edad 29 pababa ng kababaihan at R323 sa mga kalalakihan na edad 29 pababa. So, upcoming church event. So, malapit-lapit na to. Huwag kayong mawawala sa JBCI 14th year anniversary celebration. That will be on July 12, 2026. Check na yung mga calendar nyo, and as much as possible, kung wala naman tayong any plans for that, wag tayong mawawala sa araw na ito. Our team is connected in Christ, committed to growth. So, po. And lastly, pag-ingatan po natin ang ating mga personal na gamit. Sige po, pwede ba tayong tumayo as we go through to our New City Catechism? We are in question number 26. Samahan niyo po ako, basahin po natin. Sabi po dito, what else does Christ's death redeem? Answer, Christ's death is the beginning of the redemption and renewal of every part of fallen creation as He powerfully directs all things for His own glory and creation's good. Sa Tagalog po, ano pa ang tinubos ni Kristo doon sa kanyang pagkamatay? Ang sagot, ang kamatayan ni Kristo ang siyang naging pasimula ng katubusan at pagpapanibago ng bawat nilalang na nahulog sa kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita, ang pinasusunod niya ang lahat ng mga nilikha para sa kanyang kaluwalhatian at sa ikabubuti ng lahat ng mga nilalang. I would like to read in the scripture of Colossians chapter 1 verse 19 to 20. Basahin ko po sa Tagalog na lamang.
sapagkat minarapat ng Diyos na ang bunyang kalikasan ay manatili sa anak, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Tayo po'y dadako sa ating pagpupuri. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng iba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusa na nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawalan iyong katwiran, at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran,
sa'yo ako'y lumalapit. Walang kapantay, pag-ibig mong tunay, karangalan papuri, sa'yo naman lahat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Ikaw ang Panginoon ko, hari ng aking puso. Tanging sa piling mo at kakalakan ko, kapag kasama mo, Diyos, lubos ang ligaya. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Uli tayong manalangin, panalangin ng kapatawaran. Makapangyarihang Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, manlilikha ng lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao.
Kinikilala namin na kami ay pinanganak na makasalanan at nagdadalamhati sa aming samot-saring mga kasamaan na aming paulit-ulit, pinakamasakit na ginagawa sa pamamagitan ng pag-iisip, salita at gawa laban sa iyong banal na kamahalan. Kami ay taimtim at taos-pusong nagsisisi sa aming mga maling gawain. Mahabag ka sa amin, pinakamahabaging Ama, alang-alang sa iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Patawarin mo kami sa aming mga nakaraan at ipagkaloob mo na kami ay makapaglingkod at masiyahan sa iyo sa bagong buhay, sa karangalan at kalawalhatian ng inyong pangalan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Muli, tayo po'y makakaupo. Again, sa lahat po ng mga tatay, papa, Happy Father's Day po ulit sa ating lahat. Tayo po'y dadako sa ating pagkakaloob. Paalala po sa ating lahat, hindi po natin kailangang antayin ang pagkakataong ito upang ibahagi ang ating kaloob. Anumang oras ay maaari po tayong magbigay ng ating kaloob, ang ating giving. Maaari po itong idiretso sa ating giving box sa oras na tayo'y dumating o kaya pagkatapos ng ating gawain. So, andyan lamang po yan sa likod, ating giving box. At maaari rin po nating i-transfer sa bank account under Jesus Victorious Church International. So, we have our BPI and Metro Bank account na makikita ang detalye sa ating bulletin board sa likod at sa Church Center application sa ating mga smartphones. Again, I would like to read in the scripture of 2 Corinthians chapter 9 verses 7 to 8. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tandaan po natin palagi ang verses na ito. I would like to highlight, sabi po dito, magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang. Samahan niyo muli akong manalangin, Panginoon. Narito ang aming handog, ang aming kaloob, Panginoon, na nagsisimbolo ng aming pagtitiwala at pagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, ito ay pasasalamat, O Diyos, sa lahat ng biyaya mo, sa lahat ng oportunidad, O Diyos, sa lahat ng provision, Lord, sa mga pangangailangan namin, sa aming pamilya, Panginoon. And Lord, salamat, Panginoon, sa kalakasan, maging sa kaligtasan, Panginoon, na binigay mo sa bawat isa, O Diyos. Lord, pinupuri ka namin, Panginoon. Lord, hindi lamang po dahil sa inyong mga ginagawa, bagkos, Panginoon, sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo, Panginoon, na binigay mo sa amin, Panginoon. Muli, Panginoon, salamat, O Diyos, sa kaligtasan, Lord, na aming natamo sa pamagitan, Panginoon, ng aming Panginoon na sa Heso Kristo. Purihin ka, O Diyos, sa tanging pangalan mo lamang. Amen and amen. Tayo po'y dadako sa ating pagbabasa or scripture reading. Ang ating pagbasa sa Awit 103, verse 13 to 18. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahantungan. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad, sa parang ay lumalago na katulad ay bulaklak. Nawawala, nalalagas kapag ito'y nahanginan. Nawawala nga ito at hindi na mamamasdan. Ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan sa sinuman na sa kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. At ang magtatamo nito, ang tapat sa kasunduan. At
tapat na sumusunod sa bigay niyang kautusan. Maraming salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Nanyayaan ko pong lahat na tumayo. There is one gospel on which I stand for all eternity. It is my story, my Father's plan. The Son has rescued me. Oh, what a gospel, oh, what a peace. My highest joy and my deepest need. Now and forever He is my light. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel to which I cling. All else I count as lost. For there where justice and mercy meet, He saved me on the cross. No more I boast in what I can bring. No more I carry the weight of sin. For He has brought me from death to life. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel where hope is found. The empty tomb still speaks, for death could not keep my Savior down. He lives and I am free. Now on my Savior I fix my eyes. My life is His and His hope is mine. For He has promised I too will rise. I stand in the gospel of Jesus Christ. And in this gospel the church is one. We do not walk alone. We have His Spirit as we press on to lead us safely home. And when in glory still I will sing of this old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. I stand in the gospel of Jesus Christ. Sige po, tayo po makakaupo. Batiin natin na natin nasa likuran. Magandang umaga. Happy Lord's Day. Sabihin niyo po. Isang mapagpalang araw ng Panginoon sa ating lahat. At ngayon, ang iyong araw na ito, sineselebrate ng kalahati ng mundo, no? Kasi iba yung Father's Day sa ibang bahagi ng mundo. Ang Father's Day. Palakpakan naman natin ating mga tatay. Pwede po ba kayong tumayo, mga tatay? Tayo nga po kayo. Kaya pa po ba tumayo? Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Okay? So, Happy Father's Day po sa inyo.
Atin po sandaling ipanalangin ang ating mga tatay. Panginoon, aming dakilang Ama, salamat sa iyong biyaya ng pamilya. Salamat sa mga ama ng tahanan na una mong ipinakilala ang iyong sarili. Bago pa maging mabuting ama, kami ay naging mabuting mga anak ng Diyos. Dahil ikaw ang aming dakilang Ama, ikaw ang gumagabay sa amin, ikaw ang nagtuturo sa amin. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa mga ama ng tahanan dito sa JBCI. Inyo po silang patuloy pang bigyan ng panahon upang may lead ang kanilang mga tahanan sa isang napakahalagang bagay, ang pananampalataya kay Kristo. Sa iyong biyaya, Panginoon, maaakay ang mga anak at mga salin lahi na ito. Salamat sa iyong pag-iingat, salamat sa provision mo binigay, sa kalakasan, sa mga panahon ng pagtatrabaho at pag-aaruga, maging sa pagmamahal sa mga asawa. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nagturo ng lahat ng yan sa amin. At walang ibang pinapupurihan, kundi ikaw, aming dakilang Ama. Marami pong salamat. Muli, pinapahayag namin, Panginoon, ikaw ang aming Ama na siyang gumagabay sa amin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin muli ang Panginoon at ang ating mga tatay. Mamaya po meron kayong regalo para sa JBCI. Isang munting regalo po. Pero mas maganda kaysa yata doon sa Mother's Day. Hindi, biro lang. Okay, so since Father's Day ngayon, no, ang ating title sa ating sermon ay ang pag-ibig na umaabot sa mga salin lahi. From Psalm 103 verse 13 to 18 na binasa kanina ni Sister Julie. Ang big idea natin dito na makikita is ang habag at tapat na pag-ibig ng Diyos Ama ay umaabot sa kanyang mga anak at ipinapasa sa mga susunod na salin lahi sa pamamagitan ng mga taong natutong matakot at sumunod sa Kanya. So dyan po iikot yung ating pag-aaral dito sa Psalm 103 verse 13 to 18. Ang suliranin na makikita natin dito ay lahat tayo ay naghahanap ng pagmamahal. Sino nga ba dito hindi naghahanap ng pagmamahal? Likas po yun sa atin. Dahil ang Diyos na lumikha sa atin ay Diyos ng mapagmahal. So, lahat tayo ay naghahanap ng pagmamahal, pagtanggap, at katiyakan mula sa isang ama. Ngunit ang mga ama sa lupa ay limitado at hindi perpekto. Ang ilan nga ay lumaki na may mabuting ama, ngunit nakita rin ang kanilang mga pagkukulang. Ang ilan naman ay lumaki na walang ama. Ang ilan ay may sugat dahil sa kapabayaan, kalupitan, at pagkawala ng kanilang ama. Kahit ang pinakamabuting ama ay tumatanda, humihina, at kalaunan ay lumilipas. Kung gayon, isang malaking tanong, saan natin matatagpuan ang pag-ibig ng Ama na hindi nagkukulang at hindi nagwawakas? At paano maipapasa ang pagpapalang iyon sa susunod na salin lahi? Ito ang tanong na sinasagot ng Psalm 103 verse 13 to 18. Para sa ilan, masakit ang salitang ama. Maaaring may mga alaala ng kapabayaan, pag-abandona o sugat mula sa isang ama sa lupa. Pero, ang mabuting balita dito sa Psalm 103, hindi nito itinuturo sa atin ang isang ama na katulad ng tao. Ipinapakilala nito sa atin ang Ama na ganap ang habag o mercy, ganap ang katapatan, faithfulness, at hindi kailanman nagkukulang sa kanyang mga anak.
At sa paliwanag na makukuha natin dito, tandaan po natin, ang tao ay lumilipas, ngunit ang habag at tapat na pag-ibig ng Diyos ay nananatili at umaabot sa mga susunod na salin lahi. Andun po yung problema. Lahat naghahanap ng pag-ibig. At sasagutin yan ng Psalm 103 na nagpapakita hindi ng pagmamahal ng Ama dito sa lupa, kundi ng Ama na sa langit. Yun ang hindi nagmamaliw. Tapat, may habag, at umaabot hindi lang sa henerasyon na ito, kundi sa mga susunod na salin lahi. Ang Diyos ay ang perpektong tatay na nagpapakita ng habag sa kanyang mga anak at ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman at umaabot sa mga susunod na salinlahi ng mga gumagalang at sumusunod sa Kanya. Mga kapatid, dahil sa kasalanan, madalas tayong humahanap ng seguridad at pagkakakilanlan sa mga tao. Identity. Kabilang ang ating mga ama sa lupa. Sa halip na sa Diyos na ating Ama. Dahil dito, dahil sa kasalanan, dahil dyan, nadidismaya tayo sa pagkukulang ng mga tao. Mabilis tayo madismaya. Wala na naman ganito kasi. Ganito kasi yung tatay ko, ganito kasi yung nanay ko, ganito yung trabaho ko. Nadidismaya tayo sa pagkukulang ng tao. Nahihirapan tayo magtiwala sa pag-ibig ng Diyos. Dahil mga tao sinusubukang kilalanin ng Diyos sa pagkilala sa mga tao. Sinusubukang maramdaman ang pagkilos ng Diyos sa mga tao. Sinusubukang kilalanin ng Diyos sa mga tao kagaya natin, Kristiyano. At naghahanap tayo palagi ng pagmamahal dito sa lupa na kung saan ay matatagpuan lamang ito sa Diyos Amang nasa langit. At dahil nahihirapan tayo magtiwala sa pag-ibig ng Diyos, napapabayaan natin ding ipasa ang pananampalataya sa susunod na henerasyon. Kaya sa Father's Day na ito, madalas nating iniisip ang mga ama at mga anak. Ngunit ang Psalm 103 ay hindi lamang mensahe para sa mga tatay. Ito ay mensahe para sa buong bayan ng Diyos, simbahan. Sapagkat tayong lahat, ama, ina, kabataan, bata, may asawa man o wala, ay nangangailangan ng habag ng ating Ama sa langit. Tayong lahat. Kaya sa pagpapatuloy ng ating mensahe ngayon, may dalawang bagay kayong matutunghayan patungkol sa Diyos Ama na nasa langit. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pagpalain mo nawa ang iyong mga anak sa umagang ito ng iyong salita. Naway aming matunghayan, maranasan ang dakilang habag mo at pag-ibig para sa amin na iyong mga anak. Maipaalala at maipaunawa muli sa bawat isa ang kapahayagan ng iyong pag-ibig kay Kristo. At udyukan mo nawa kami na kumilos, tumugon sa kabutihan ng Ama na aming tinanggap, na ito ay maipasa sa mga susunod na henerasyon. Pagpalain mo nawa, O Diyos, ang pagpapahayag ng iyong salita dito sa JBCI. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Number 1, ang pag-ibig ng Ama ay nakikita sa kanyang habag. Kung kayo tatanungin, paano mo masasabing mahal ka ng iyong tatay?
Ha, sige nga. Kayo, kapag binigyan ka ba ng baon na 100 pesos, o kaya naman, mahal mo talaga ako pa, o kaya naman dinagdagan yung baon mo ng 50 pesos, talagang mahal naman, o kaya binilang ka ng isang bagong cellphone, o kaya naman, dinala ka sa isang sinihan at nanood kayo, pinakain ka sa Jollibee, kaya naging masaya ka, love na love ka ni Papa. If you were to think, ganun natin ina-identify ang pag-ibig ng isang ama o magulang. At hindi natin nakikita ang isang side ng pagpakapahayagan ng kanyang pagmamahal. Ano yon? Habag, mercy, o awa. Ngayon, subukan nyo kayang tingnan saang bagay o saang pagkakataon na iyong nakita at naranasan na ikaw ay kinahabagan o kinaawaan ng iyong tatay. Ha. Sabi ng awit, verse 13 to 14, na ang pag-ibig ng ama ay nakikita sa kanyang habag. Hindi lang sa kanyang mga ibinibigay, kundi dito nakikita sa kanyang habag. Una, dapat natin makita dito, letter A, ang Diyos ay maawain o mahabagin. Verse 13, kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, ganon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Hindi inilarawan ni David ang Diyos bilang isang malupit na hukom o malayong pinuno, kundi bilang isang mapagmahal na ama. Ang salitang nahahabag ay tumutukoy sa malalim na pagmamahal, awa, at malasakit ng isang ama sa kanyang anak. Sa Hebrew word, ito ay raham. Ibig sabihin, malalim na awa. Akin muna itong electric pan, ha? Parang tumutulo yata dito, eh. Pastor, mainit na mainit ka. Hindi naman. Hindi pa kasi ako nagkape, kaya lumalabas yung pawis. So yung word na nahahabag, ito ay malalim na awa. Hindi lang basta naawa sa'yo dahil wala kang, ayan, thank you, ha. Gawin mo na kayang towel. Naka-bulletproof vest kasi ako. Mainit na yun. Praise God. Alright. So, habag at pagmamahal na nagmumula sa puso. Yan. Thank you. Ito ay salita na ginagamit upang ilarawan ang matinding pagmamahal at malasakit ng isang magulang sa kanyang anak. Ano yon? Habag. Hindi love. Love is mercy. Grabe, ano? Kapag ka kinahabagan ka, ibig sabihin, mahal ka. Kapag naawa siya sa'yo, dahil pinapalo ka ng nanay mo, andyan yung tatay mo, halika na. Naawa siya sa'yo kasi mahal ka niya. Kapag ang isang mabuting ama ay nakikitang nasasaktan, nahihirapan o nanghihina ang kanyang anak, ang kanyang puso ay naaantig. Ganoon din ang Diyos sa kanyang mga anak. Hindi siya malamig sa ating mga pagdurusa. Hindi siya walang pakialam sa ating mga luha. Ang habag ng Diyos ay hindi bunga ng ating pagiging karapat-dapat, kundi bunga ng kanyang pagiging ama. Kung paanong nahahabag ang ama sa anak niya, ganun siya nahahabag sa may takot sa kanya. Yung word na may takot sa kanya or fear sa English, ito ay mula sa salitang yare, ito ay tumutukoy sa paggalang, pagpipitagan at mapagmahal na pagsunod sa Diyos. So ano yung
nakita natin dito mula sa Diyos na siya ay mahabagin. Na tayo mga tumutugon na merong paggalang o takot sa Kanya. Meron ba sa inyo na natatakot mapagalitan ng tatay dahil mahal mo siya? That's it. At pangalawa, ang dapat natin makita dito, bukod sa Diyos ay mahabagin o maawain, letter B, alam niya ang ating kalagayan. Ibig sabihin, nauunawaan niya tayo dahil alam niya ang ating kalagayan. Verse 14, alam niya na alabok itong ating pinagmulan. At sa alabok din naman ang ating kahahantungan. Ang salitang alabok ay the word na apar. Ibig sabihin, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Hindi ito yung buong lupa, kundi yung durog na bahagi ng lupa, alabok, na hindi mo na makikita pagka iyong isinaboy. Ipinapakita nito na tayo galing sa alabok, ipinapakita nito ang ating kahinaan. Limitasyon. At pagiging marupok natin, alam niyan ng Diyos. Alam niya na alabok ang ating pinagmulan. Hindi niya tayo somehow parang, bakit ka ganyan? Hindi siya magtatanong ng ganon dahil alam niya kung sino tayo. Alam niya ang kalalagayan natin bilang tao. Tayo ay may limitasyon, marupok, madaling mapagod, masaktan, matakot, at mabigo. Pero ang nakakahanga dito ay ang kaalaman ito ay hindi nagtutulak sa Diyos na itakwil tayo, kundi lalo pang magpakita ng habag. Siya yung Diyos na alam niya kung saan tayo galing dahil siya ang lumikha sa atin. Alam niya ang limitasyon natin dahil siya ang lumikha sa atin. Ngayon, kapag ikaw ay nabibigo, nagkakamali, bumibigay, napapagod, magtataka ba siya kung bakit ganun tayo? Hindi. Dahil doon, ipapakita niya, ipaparanas niya ang kanyang habag sa atin. Dahil siya ay Diyos, tayo ay tao. Ang habag ng Diyos ay nakaugat sa kanyang ganap na kaalaman tungkol sa atin. Kapag kilala mo ang isang tao, na alam mo ganito siya, madaling mainis, madaling masaktan, ano ang ating maitutugon sa kanya? Matatakutin. Aasarin ba natin? Laging bigo, nasa kasalanan. Hindi ba dapat ang maramdaman natin ay habag? Kaya lang, sabi nga kanina, meron tayong mga hinahangad, mga ekspektasyon na tila alam natin ang lahat-lahat sa tao at sa atin. Pero kulang tayo sa ang kaalaman ng lahat-lahat patungkol sa Diyos. Pero ang Diyos, alam niya ang ating kalalagayan. At dahil alam niya yun, doon na ipapahayag niya ang habag niya sa atin. Kaya't hindi niya tayo tinatrato ayon sa ating lakas, kundi ayon sa kanyang biyaya. Binigyan ng mga taga-Israelita na umalis sa Ehipto ng pagkain. Dahil hindi nila kaya mag-provide ng sarili nilang pagkain sa disyerto. Dahil ang kanilang dala ay naubos. Sa gabi, wala silang ibang ilaw. Hindi nila alam kung saan pupunta, wala pang mapa noon, pinrovide ng Diyos yun. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil mahabagin ang Diyos. Alam ng Diyos ang lahat tungkol sa atin. Ngunit minamahal pa rin niya tayo ng lubos. Ang sukdulang patunay ng habag ng Ama ay hindi lamang ang kanyang pag-unawa sa ating kahinaan,
kundi ang kanyang pagpapadala ng kanyang sariling anak upang akuin ang ating kahinaan, ang ating kasalanan. Saan? Sa krus ng Kalbaryo. Hindi doon nagtatapos na alam lang niya ang kahinaan natin. Dahil ang sukdulan, kaya nawit ng sukdulang biyaya. Yung ikaw ay kahabagan, biyaya yon. Yung ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan, biyaya yon. Ay yung gawin ka pang anak, sukdulang biyaya. Karapat-dapat ka bang maging anak? Yan ay pinakita ng Diyos ang kanyang sukdulang pagmamahal o biyaya nang tayo'y kahabagan niya na hindi na tayo makaranas ng kamatayan, ng kabayaran ng ating mga kasalanan dahil ibinigay na niya si Kristo na kanyang anak. Kaya sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave." Ano ang patunay ng kanyang pagmamahal? May ibinigay siya. At bago ito is ang kanyang habag. Bakit ka naman bibigyan? Bakit ka bibigyan ng anak? Na nag-iisa niyang anak? Dahil ikaw ay kilala niya, mahina. Ikaw ay galing sa alabok. Kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo ang pag-ibig ng Diyos, kailangan mo ng tagapagligtas, kailangan mo ang salita ng Diyos dahil tayo ay tao mahina. Hindi ho pera nagpapalakas sa atin. Kasi ang tunay na kalakasan, mananatili. Diba? Pag may hawak tayong pera, malakas tayo. Pag nawala, mahina tayo. Hindi yan tunay na kalakasan. Dahil ang tunay na kalakasan, kahit tayo may karamdaman, malakas tayo sa salita ng Diyos. Kahit tayo may problema, positibo tayo, motivated tayo. Kahit tayo napapagod, motivated tayo. Why? Not because of money, but because of the Word of God, but because of the love of God. Kahit tayo tinatamad, nagpapatuloy, nagsisimba. Bakit? May kikitain ka ba dito? Wala. Pero may matatanggap ka ng salita ng Diyos na hindi nagmamaliw, pang walang hanggan. Kapag kilala mo ang Diyos bilang Ama, hindi ka mamumuhay sa takot kundi sa pagtitiwala. Yan ay isang napakalagang bagay. Kaya kung hindi natin kilala ang Diyos bilang Ama, laging kulang. Laging nagwo-worry. Laging problemado. Hindi ko sinabi mawawalan tayo ng problema. Pero yan ay nakaugat sa ating pagkilala dahil ipinahayag na niya kung sino siya sa atin. Siya ay ang ating Ama. Ulitin ko, kapag kilala mo ang Diyos bilang Ama, hindi ka mamumuhay sa takot kundi sa pagtitiwala. Kaya sinabi ni J.I. Packer, if you want to judge how well a person understands Christianity, find how much he makes of the thought of being God's child and having God as his Father. Sa Tagalog, kung nais mong malaman kung gaano nauunawaan ng isang tao ang Kristyanismo, alamin mo kung gaano kahalaga sa kanya ang katotohanang siya ay anak ng Diyos at ang Diyos ay ang kanyang Ama. Romans 8:15, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ulitin ko ang sinabi ni Packer. Kung nais mong malaman kung gaano nauunawaan ng isang tao ang Christianity o Kristyanismo,
alamin mo kung gaano kahalaga. Kayo, gaano nga po ba kahalaga sa inyo? Ang isang katotohanang ikaw ay anak ng Diyos, ang Diyos ay ang iyong Ama. Ang isa sa pinakamalaking pribilehiyo ng gospel ay hindi lamang ang mapatawad, kundi ang matawag tayo na anak ng Diyos. Sukdulan yun. Sa madaling salita, ang puso ng pagiging Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa relihiyon, moralidad, o pagsunod sa mga utos. Ito ay tungkol sa isang relasyon. Ang relasyon ng isang makasalanan na tinubos ni Kristo at inampon ng Diyos bilang kanyang anak. Hindi tayo iniligtas ng Panginoong Jesucristo at pinabayaan dyan. Dinala niya tayo saan? Sa tahanan ng Ama. Sa piling ng Ama. Maaaring hindi ganun kahalaga yan sa isang Kristiyano na hindi nauunawaan ng mga bagay na ito at naiisip lamang na siya ay napatawad sa kanyang kasalanan without even thinking na meron siyang pamilya, na meron siyang ama, at meron siyang kuya, ang Panginoong Jesus. Sa Father's Day na ito, ang pinakamahalagang tanong ay hindi lamang, mabuti bang ama ang mayroon ako? O mabuti ba akong ama? Kundi ang tanong ngayong Father's Day, kilala ko ba ang Diyos bilang aking ama? Kilala ko ba ang Diyos bilang aking tatay? Ayon kay Packer, ang sukatan ng ating pagkaunawa sa Christianity ay kung gaano natin pinahahalagahan ang pagiging anak ng Diyos at ang Diyos bilang ating Ama. Kaya napakahalaga nung maintindihan natin yung pag-ampon. Noong unang panahon, pag inampon ka, ang lahat ng meron siya ay sa'yo. Kaya lang sa kaisipan ng Pilipino, pag sinabing ampon, tila napakababa ng tingin natin sa salitang pag-ampon. Pero sa Biblia, ito ay isang napakahalagang salita sa isang tao na walang tatay, walang bahay, wala ang lahat sa kanya, pero nagkaroon. Dahil yon sa habag at biyaya ng Diyos Ama. Kung walang pag-ampon, hindi mababago ang kanyang katayuan. Lang dito sa atin sa Pilipinas, ang pangit ng tingin natin. Parang ampon lang yan. Hindi ganon sa kaharian ng Diyos. Kaya ang aral tungkol sa pag-ampon or adoption, the spirit of adoption that we have, dahil nung tayo ay malayo sa Diyos, tayo ay nalapit sa Kanya bilang mga anak. Unless walang halaga sa iyo. Kaya sabi ni Packer, sa pagpapahalaga ng kanyang relasyon sa Diyos. Kaya kailangan natin makita gaano kahalaga ang tinatawag na spirit of adoption or ang pag-ampon sa atin. Ang isa sa pinakamalaking pribilehiyo ng mabuting balita ay hindi lamang kapatawaran, kundi ang pagiging anak ng Diyos. Dahil ang pagiging mabuting ama ay nagsisimula sa pagiging mabuting anak ng Diyos. At ang pagiging mabuting anak ay nagsisimula sa pagkilala sa Diyos bilang Ama. Tandaan po yan. Ang pagiging mabuting ama ay nagsisimula sa pagiging mabuting anak ng Diyos.
At ang pagiging mabuting anak ay nagsisimula sa pagkilala sa Diyos bilang Ama. We don't depend sa tao. We depend saan? Sa pagkilala natin sa Diyos. Bago tayo maging mahabagin sa iba, naranasan ba muna natin ang habag ng Diyos? Bago natin maipasa ang pananampalataya sa susunod na salin lahi, tayo mismo ay dapat mamuhay sa takot, paggalang at pagsunod sa Panginoon. Bago tayo maging mabuting ama sa ating mga anak, mga tatay, kasama ako doon, kailangan muna nating matutunang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Dahil wala tayong ibang mapagkukuhanan ng kaalaman sa pagiging mabuting ama, kundi sa pagkakaroon ng mabuting ama, ang Diyos Ama. Kung paano ang Diyos ay mahabagin, dapat tayo maging mahabagin. Kung paano ang Diyos ay nakapagpo-provide, ganun tayo makapagpo-provide. Kung paano magmahal ang Diyos Ama sa atin, kung paano tayo ginagabayan, kung paano tayo tinuturuan, ganun din natin ipapahayag ang ating pagiging tatay sa ating mga anak. Kailangan nating matutunang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. This point number 1 implies to us na ang ating pinakamalaking kapanatagan ay hindi ang ating lakas, kundi ang katotohanang mayroon tayong ama na nahahabag sa kanyang mga anak. Kaya, lumapit sa Diyos sa iyong kahinaan. Hindi ang lumayo sa Kanya. Kaya kayong mga anak, kung meron kayong tatay na napakabuti at mapagmahal, may pagkilala sa Diyos, huwag kayong lumayo sa kanila. Lalo na kung ginagabayan kayo sa salita ng Diyos, huwag kayong magtago. The same thing to us, mga anak ng Diyos. Lumapit tayo sa Diyos sa ating kahinaan at huwag lumayo sa Kanya. Hindi hadlang sa habag ng Ama ang ating pagod, kabiguan o pagkadapa. Siya ay Ama na nakakaunawa at handang tumanggap sa Kanyang mga anak. Kilalanin natin ang Diyos ayon sa Kanyang ipinahayag na katangian, hindi ayon sa iyong karanasan sa tao. Maaaring kulang, malayo o nasaktan ka ng iyong ama sa lupa, ngunit ang Diyos ay ang perpektong ama na hindi nagkukulang sa pag-ibig, habag at katapatan. Sa mga tatay, ipakita sa inyong tahanan ang habag na inyong tinanggap mula sa Diyos. Na ipaparanas ba natin ang pagiging maawain natin? Ang inyong mga anak ay dapat makakita sa inyo ng larawan. Kaunting larawan ng habag o awa, ng pagtitiis at pagmamahal ng kanilang Ama sa langit. Yung makita sa atin, yung nararanasan natin. Ikwento natin kung paano tayo nakakilala sa Panginoon, kung paano tayo na tumagal sa pananampalataya. That's what they need to hear. Dahil hindi lang nila tayo nakikita, kundi na ipapakilala natin ang Diyos Ama natin, personal, sa ating mga anak. At diyan tayo tutungo sa pangalawang punto. Ang pag-ibig ng Ama ay umaabot sa mga salin lahi. Verse 15 to 18. Pagkatapos ilarawan ni David ang habag ng Diyos sa ating kahinaan, inilalarawan naman niya ngayon ang pagiging maikli at marupok ng buhay ng tao. Verse 15, ang buhay ng mga tao ay parang damo ang katulad.
Sa parang ay lumalago na katulad ay bulaklak. Ang damo at bulaklak ay maganda at buhay na buhay sa isang panahon. Ngunit mabilis ding nalalanta at nawawala. Ganoon ang buhay ng tao. Maikli, marupok, at pansamantala. Verse 16, nawawala't nalalagas kapag ito'y nahanginan. Nawawala na nga ito at hindi na mamamasdan. Tulad ng damo na mabilis matuyo sa ilalim ng mainit na hangin, mabilis ding lumilipas ang buhay ng tao. Akala natin, mahaba na ang 50, 40, 60, 70, 80. Ikumpara yan sa buhay ni Adan, katiting lang yan. Ikumpara yan sa haba ng buhay ni Methuselah, 969 years. Kung 69 years old ka, at least, nakuha mo yung 2-digit. Ano ang ibig sabihin natin sa atin neto? Lumilipas ang panahon. Lumilipas ang pagkakataon. Ganon kabilis lang po ang buhay natin dito sa lupa. Huwag na nating aksayahin. Saan? Sa galit. Sa sama ng loob. Sa mga bagay na makamundo. Meron tayong gampanan. Ginagamit ni David ang larawang ito upang ipakita kung gaano kabilis lumipas ang buhay ng tao. Ang mga henerasyon ay dumarating at lumilipas. Ngunit sa gitna ng pagiging pansamantala ng tao, may isang bagay na hindi nagbabago. Ano po yun? Matatagpuan sa verse 17. Pakibasa nga po yung verse 17. 1, 2, 3. Ngunit, ayun. Ngunit, nakita natin yung salitang ngunit. Matapos sabihin yung verse 15 and 16, ang buhay ng tao ay parang damo, maiksi, lumalago sa katulad ay bulaklak, nawawala, nalalagas, pag nahanginan, wala na. Nawawala ang mga ito, hindi na mamasdan. Pero, ngunit, maiksi ang buhay natin. Maiksi ang kagandahan at kagwapuhan natin. Hindi natin kayang panatilihin. Bagamat sinasabi kapag namatay na ang tao, ay, ang gwapo niya, no? Oo nga, para patay na ako, di ba? Ang ganda niya, di ba? Oo, maganda, pero wala ka na. Kumukupas. Nawawala. Additional 10 years, iba na itsura mo. Tapos kung stress ka pa, nag-multiply ng times 2. Ganun ka-iksi. Dati pumapasok ka lang sa eskwelahan, ngayon nagkakatid ka na. Napaka-iksi. Dati upo ka lang sa pagkainan at kakain, ngayon problema mo na kung anong kakainin. Maiksi. Dating tamad kang mag-aral, ngayon gusto mo mag-aral. Parang ako. Maiksi, lumilipas, hindi natin maibabalik. Pero may isang bagay na itatatak sa atin. At ito ang mananatili. Ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan. Katulad ba ito ng damo? Hindi. Ang ganda nito ay katulad ng damo at bulaklak, pero ito ay hindi nagwawakas. Ang salitang ngunit ang sentro ng talatang ito. Ang tao ay lumilipas, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili. Mawawala tayo, pero yung pag-ibig ng Diyos, mararanasan pa rin ba ng ating mga anak, ng ating mga apo? Yes. Ang tao ay nagbabago, ngunit ang Diyos ay tapat. Ang mga henerasyon ay dumarating at umaalis, ngunit ang habag at pag-ibig ng Diyos ay hindi nauubos.
Ang salitang pag-ibig ay sa salitang Hebrew na hesed, ibig sabihin tapat, hindi nagbabago, at pangtipang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan, may kasunduan. Ito ay isa sa pinakamahalagang salita sa lumang tipan. Ito ay tumutukoy sa tapat, hindi nagbabago, at pangtipang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi ito pag-ibig na nakabatay sa pagiging karapat-dapat ng tao. Ito ay pag-ibig na nakabatay sa katapatan ng Diyos. Sa kanyang pangako. Kapag nagbabago ang tao, nananatili ang pag-ibig ng Diyos. Kapag lumilipas ang mga henerasyon, nananatili ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang ito tumatagal sa buong buhay ng isang tao. Bawa ikaw, naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Simula nung ganitong edad ko hanggang sa ako'y mamatay, naranasan ko ang pag-ibig ng Diyos. Hindi yun hanggang doon lang. Umaabot sa salin lahi. Sabi sa English version, but the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to children's children. Ipinapakita nito ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng isang henerasyon, parang ganito lang, kundi sa mga susunod pang henerasyon. Siya ang Diyos ng mga magulang, mga anak, at mga anak ng mga anak. Yan ang ibig sabihin ng walang hanggan. Everlasting to everlasting. Deuteronomy 7 verse 9, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh ang inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya. Ilan na ang pinahayag ng Diyos dito? Siya ay Diyos, hindi marunong sumira sa pangako, faithful, tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanya mga tuntunin. Pakibasa nga po yung huling bahagi. Ipadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salin lahi. Hindi ibig sabihin nito na ang bawat anak at apo ng mananampalataya ay automatic na maliligtas. Ngunit ipinapakita nito na ang Diyos ay karaniwang gumagawa sa pamamagitan ng pamilya. Ng mga pamilya at mga salinlahi habang ipinapasa ang kanyang katotohanan mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Paano ba natin maipapasa ang naranasan natin sa Panginoon? Kung nag-iisip tayo ng pamana sa ating mga anak mula sa mundong ito, magbago na tayo. Dahil ang pinakamahalagang pamana ay ang ipakilala ang Diyos sa kanila. Dahil yun lang ang mananatili. Naalala ko, sabi nga sa Proverbs, ang iniwan ng, di ko alam eksaktong wording na pag-aralan ko sa mother time. Wala kang kasiguruhan sa iyong iiwan. Mauubos lang din ito. Pero, ang pagkilala sa Diyos ay mananatili magpakailanman. Balikan natin muli ang verse 15 to 17. Pakinggan nyo. Ang buhay ng mga tao ay parang damo ang katulad. Ituring nyo na rin paalala ito sa atin. Sa parang ay lumalago na katulad ay bulaklak, nawawala't nalalagas kapag ito'y nahanginan, nawawala na nga ito at hindi na mamamasdan. Ngunit, ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan. Sa sino man na sa Kanya may takot at pagmamahal, ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Ang sentro ng talatang ito ay hindi ang kabutihan ng tao, kundi ang katapatan ng Diyos. Ang tao ay pansamantala, ang Diyos ay walang hanggan. Ang tao ay nagbabago, ang Diyos ay tapat. Ang tao ay lumilipas,
Pero ang pag-ibig ng Diyos, nananatili. Sa verse 18, nilinaw ni David na ang mga tumatanggap ng pagpapalang ito ay, sino? Verse 18, at ang magtatamo nito'y ang tapat sa kasunduan at tapat na sumusunod sa bigay na nakautusan. Ano yung tatamuhin? Yung verse 17, ang pag-ibig ng Diyos. Minsan napapag-isip-isip ko, ano nga ba talaga ang nais iwan ng mga magulang o ng mga tatay sa kanyang mga anak? Di ba, iniisip natin kapag tayo wala na, paano sila? Kasi may habag tayo. Bilang Kristiyano, naaawa tayo. Ayaw natin na yung anak natin, mga anak natin ay mag-aaway-away balang araw dahil sa iiwan natin kapiranggot na kayamanan. Kaya pag-isipan natin kung anong iiwan natin. Dahil pag iniwan natin ay sa mundo, may kasamang yang sumpa. Sumpa ng mundo. Ano yun? Alam niyo sumpa ng pera? Evil. Nakaugat yun dun eh. The love of money is the root of all kinds of evil. Pag-ibig din. Kaya lang, hindi pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig sa kayamanan. Kung ating naunawaan ang habag dahil nakahabag tayo sa mga susunod na henerasyon, magpapatayo ako ng malaking bahay para yung mga anak ko doon na lang paglipas ng 10 taon, wala ni isang anak ang tumira doon dahil hindi sila magkakasundo. Tama po ba? Bumili ng isang malaking compound, pinatayuan ng kanyang 12 anak o 11 o kahit ilan. Pagdating ng araw, dahil hindi naman naunawaan ang pag-ibig ng Diyos, ang katapatan, ang kapahalagahan ng pamilya, ng pagkakapatawaran, ano nangyari? Naging squatter area. Ano ang mas mahalaga? Ang lumilipas o ang pangwalang hanggan? Pero busy tayo sa mga lumilipas at hindi sa pangwalang hanggan. Ang sabi ng verse 18, ang magtatamo nito ay ang tapat sa kasunduan. At ay doon na naman tayo, obedience. Tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Hindi ito pagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. Sa halip, ipinapakita sa atin ang tunay na kabilang sa tipan ng Diyos ay makikita sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Tandaan natin, ang buhay ng tao ay panandalian, ngunit ang tipan ng pag-ibig ng Diyos ay nananatili mula sa isang salinlahi hanggang sa susunod. Sabi ni Charles Spurgeon, our fathers are gone. Our children will soon follow us. But the mercy of the Lord never dies. Tama naman. Halimbawa ako, mamamatay ako. Mga dekada or taon, susunod din yung anak ko. Ganon din yung mga magiging anak. Pero, ang habag ng Diyos, hindi namamatay. Isang bagay na nananatili sa bawat salinlahi, the mercy of God. Ang tao ay parang damo na nalalanta, ngunit ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi kumukupas, hindi nagwawakas at hindi namamatay. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga tatay na maka-Diyos sa tahanan. Makinig po kayo. Ang buhay ng isang ama ay maikli lamang. May mga tatay na nawawala ng 40, 50, 60, 70. Gaano man kahaba yun, maiksi pa rin yun. Darating ang araw, mawawala tayo.
Ngunit habang binibigyan tayo ng Diyos ng panahon, mayroon siyang mahalagang tungkulin. Mayroon tayong mahalagang tungkulin. Ano po yon? Ang ipakilala sa ating mga anak ang Diyos na hindi kailanman mawawala. This is a challenge to us. A challenge and a wonderful privilege na gagawin natin ayon sa kalooban ng Diyos para sa mga susunod na henerasyon. Ang pinakadakilang pamana ng isang makadiyos na ama ay hindi kung ano ang kanyang iniiwan sa kanyang mga anak, kundi kung sino ang kanyang ipinakilala sa kanyang mga anak. Kaya habang lumilipas sa mga henerasyon, ang panalangin natin ay hindi lamang magkaroon ng mabubuting ama, kundi magkaroon ng mga amang tapat na magdadala, magtuturo, magpapakilala sa kanilang mga anak tungkol saan? Sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Hesed. Grace and mercy. Ang Hesed ay ang pinagsamang love and mercy. Sa English, grace. Sa ibang translation, steadfast love. Laging umiikot yung habag at pag-ibig sa isa't isa. Hindi ka pwedeng maging maawain lang pero wala kang pagmamahal. Pero hindi ka rin pwede maging mapagmahal pero wala ka namang awa. Naranasan niyo na ba yun? Mapagmahal ako pero hindi ko siya kaawaan. Hindi yun pagmamahal. Dahil ang dalawang ito ay sabay na ipinakita ng Diyos, ipinahayag ng Diyos sa atin. Noong tayo'y mahihina, noong tayo'y mga makasalanan, noong tayo'y walang pag-asa. Ano ba nakikita natin sa mga bata ngayon? Mahihina sila. Ang mundo natin, dito sa Pilipinas, ang iniisip lang ang henerasyon ngayon. Dahil kung tunay na pinahalaga ng susunod na henerasyon, mag-aayos ka ngayon. Yan ang kalooban ng Diyos. Ang susunod na henerasyon. Deuteronomy 6:6-7, ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Kaninong idea po yan? Sa tao? Hindi. Sa Diyos. Kaninong kalooban yan? Sa tao? Hindi. Sa Diyos. Pero bakit sinasabi sa atin? Kasi tayo ay merong gagawin. Ang pananampalataya ay hindi lamang dapat ipagdiwang sa isang henerasyon, kundi ipasa sa susunod na henerasyon. Psalm 78 verse 4-7, huwag natin itong ilihim sa ating mga anak. Sabihin din natin ito sa mga susunod na salin lahi. Ako nga po, ina-imagine ko ngayon, pagtanda ko gusto ko maging storyteller na lang Istorya ng Diyos. Kung ako tumagal man ng edad na hanggang 70, 80 o kahit mga 99 na lang para hindi naman masyadong mataas, 100, ano naman 3 digits. Pero kung mapagpala si Lord, pwede naman. Pero kung aabot man ako doon, gusto ko magkikwento na lang ako ng lahat ng bagay patungkol sa Diyos. Yung uupo ako sa Sunday school, magkikwento lang ako. Hindi na mga kalokohan ko nung bata ako, kundi lahat ng mga kabutihan ng Diyos sa buhay nung ako'y nabubuhay. Nakakatawang pag-usapan yung ating mga kalokohan ng mga panahong tayo ay wala pa sa Panginoon. Pero wag puro yun. Pag-usapan din natin ang lahat ng ating naranasan. Ipaalala natin sa ating mga anak, sa mga kasama natin sa tahanan, ang naranasan natin sa Panginoon. Sabihin natin sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at ang mga kahangahangan niyang gawa.
Verse 5, ibinigay niya ang kanyang mga kautusan sa mga mamamayan ng Israel na mula sa lahi ni Jacob. Iniutos niya sa ating mga ninuno na ituro ito sa kanilang mga anak upang malaman din ito ng mga susunod na lahi at nang ituro rin nila ito sa kanilang mga anak. Nakita natin yung kalooban ng Diyos? Kaya dito, patunay na ang kanyang pag-ibig ay pang walang hanggan dahil ang kanyang plano ay hindi magtatapos sa iyo, kundi sa susunod na mga salin lahi. Upang malaman din ito ng mga susunod na lahi at nang ituro rin nila ito sa kanilang mga anak. Verse 7, sa ganitong paraan, magtitiwala sila sa Diyos at hindi nila makakalimutan ang kanyang ginawa. At susundin nila ang kanyang mga utos. Ang Deuteronomy chapter 6, binasa natin na una, ay nagbibigay ng utos. Ang Psalm 78, nakababasa ko lang ngayon, ay nagpapakita ng layunin. Layunin na upang, number 1, magtiwala sila sa Diyos. Faith. Bakit natin gagawin yun? Bakit natin ituturo? Bakit natin ikikwento? Upang sila ay magtiwala sa Diyos. Gusto niyo po ba natin ang mga susunod na mga salinlahi natin ay walang tiwala sa Diyos? Hindi, di ba? Pangalawa, hindi nila makalimutan ang kanyang mga gawa, remembrance. That's why, sabi nga, di ba? Huwag niyong kalimutan ang mga pagtitipon. Ay paano kung hindi kumikilos ang mga magulang sa tahanan para hindi kalimutan ang pagtitipon? For sure, makakalimutan talaga. At pangatlo, bakit? Layunin, susundin nila ang kanyang mga utos. Obedience. Faith, remembrance, and obedience. Bakit natin ito ikikwento? Bakit natin ito ituturo? Faith, remembrance, and obedience. Ang layunin ng pagtuturo sa tahanan ay hindi lamang makapagbigay ng kaalaman tungkol sa Diyos, kundi maghubog ng mga anak na magtitiwala, mag-aalala sa kanyang mga gawa at susunod sa kanyang salita. Ang pagpapasa ng pananampalataya sa susunod na salinlahi ay hindi lamang tungkulin ng mga magulang, kundi ng buong simbahan. Kaya tayo mga magulang, tatay, nanay, kaya tayo nandito, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa susunod na henerasyon. Sa mga youth, sa mga young professional na huhubogin ng mga mas nakakatanda, sa mga young professional na magsisimbing mabuting halimbawa sa mga kabataan, at sa mga kabataan na makikita na titingalain o titingnan ng mga bata na balang magiging ganito rin ako kagaya nila. Huwag kayong mawawala sa ating anniversary dahil yan ay isa sa ibabahagi ko sa atin. Ang tungkulin ng simbahan sa paglago sa pananampalataya. Bilang isang pamilya ng Diyos, sama-sama nating responsibilidad na ipakita, ituro, at isabuhay ang Ebanghelyo upang ang mga susunod na henerasyon ay matutong magtiwala sa Panginoon. Kaya wag nating isipin na ang ministry sa mga bata, kabataan at mga bagong mananampalataya ay para lamang sa ilang tao. Ang bawat miyembro ng simbahan ay may bahagi sa paghubog sa susunod na salin dahil. Ang ilan sa atin ay walang makadiyos na ama o ina. Paano yun, pastor? Wala akong ganito. Tandaan natin, sa biyaya ng Diyos, hindi niya tayo iniwang ulila. Merong kang ama sa langit. Makikilala mo ba siya? Yes. Your Bible. Nagtatago ba siya? Hindi. Tinatago mo lang sa taguan. Kaya pag tinanong, kilala mo ba tatay mo? Tinanong isang Kristiyano, hindi po eh. Kasi hindi ko po siya makita. Paano makikita? Nakatago sa taguan. Ang ilan sa atin ay walang makadiyos na ama o ina, ngunit sa biyaya ng Diyos, hindi niya tayo iniwang ulila. Ibinigay niya, ano po yon? Ang kanyang church. Bilang espiritual na pamilya
kung saan may mga ama. Ilan yung tumayo kanina? Konti pa lang yan. Baka next week, mas madami. Kaya mag-ingat kayo mga anak sa laban natin. Meron tayong church. May iglesia. May mga tao na walang kinalakhang pamilya, pero ngayon may pamilya ka. May mga tatay dito, may mga nanay dito, may kapatid. That's why we call ourselves brothers, sisters, tito, tita. At tagapagturo ng pananampalataya. Mawawala tayo, lilipas tayo, pero yung mga maiiwan, magpapatuloy. Dahil tayo ay naging tapat sa kautusan at sa tipan ng Diyos sa atin. Na ituro, ipasa sa salin lahi ang pananampalataya at pagkilala na ating tinanggap. Tandaan niyo po, ang pinakamahalagang pamana ay hindi material, kundi spiritual. Maging mayaman tayo sa spiritual at hindi sa material. Maging mapagbigay tayo hindi lang sa material, kundi sa spiritual. Kaya tayo magpasalamat sa Diyos na gumamit ng mga tao upang tayo madala sa pananampalataya. Kung meron kayong tatay na dinala kayo sa pananampalatayang ito, magpasalamat kayo sa Diyos. Kung meron kayong tatay o nanay na talagang hinubog kayo, naging mabuting halimbawa ng pagpapahalaga sa pananampalataya, pasalamat sa Diyos. Kung wala man, pasalamat sa Diyos dahil kabilang ka dito sa pamilyang to. Maraming tatay, maraming nanay, may kuya, may ate, may pastor. Unless, ayaw nyo na sa akin. Magpasalamat tayo sa mga taong nagdadala sa atin sa pananampalataya. Yung mga pumipilit sa atin. Kaya mga anak, parangalan ng mga magulang na nagturo sa iyo ng salita ng Diyos. Mga ama, gawing pangunahing layunin ng pag-akay sa inyong pamilya kay Kristo. Isiping hindi lamang ang inyong mga anak, kundi pati na ang mga salinlahi, ang mga anak ng inyong mga anak. Ano ang maiiwan natin sa susunod na henerasyon? Makikilala ba ng ating mga anak ang Diyos dahil sa ating impluensya? Sa ating pagwawakas, ang Psalm 103 ay nagtuturo sa atin tungkol sa puso ng Ama. Ngunit ang puso ng Ama ay pinakamalinaw na nakita sa kanyang anak kay Kristo. Ang Ama hindi lamang naaawa sa atin mula sa langit, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo. Hindi tayo ipinanganak bilang mga anak ng Diyos. Dahil sa kasalanan tayo ay likas na hiwalay sa Kanya. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, ipinanganak tayong muli. Tayo ay inampon sa pamilya ng Diyos. Galatians 4:4, Ephesians 1:5. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ang mga makasalanan ay pinatawad. Ang mga naligaw ay ibinabalik. Ang mga ulila sa Espiritu ay inampon bilang mga anak ng Diyos. Kaya ngayong Father's Day, ang pinakamahalagang tanong ay hindi, anong uri ba ng ama ako? Kundi, kilala ko ba ang Diyos bilang aking Ama sa pamamagitan ni Jesucristo para sa bawat isa? Sapagkat ang pinakamalalim na pamana ng isang ama ay hindi nagsisimula sa kanyang pagiging magulang, kundi sa kanyang pagiging anak ng Diyos. Sa pagtatapos, walang ama sa lupa ang perpekto. Tanggapin niyo po yun. Wala. Merong tatay na magaling mag-provide pero hindi marunong magbigay, magpakita ng kanyang pagmamahal. Pero ang kanyang provision, pagmamahal pa rin.
Meron naman mga tatay hindi makapag-provide, hirap na hirap, pero lubos naman sa pagmamahal. Na kahit sinasabi na ng nanay, hindi natin makakaya ng pagmamahal. In short, wala pong, lalo na kung tayo may pagkilala sa Diyos bilang ating Ama, wag na tayong maghanap pa dahil wala ngang perpektong tatay sa lupa. Dahil ang perpektong Ama ay nasa Diyos Ama. May mga amang nagkulang. May mga amang wala na. May mga amang hindi nakapag-akay sa kanilang pamilya, sa Panginoon. Pero dito sa Psalm 103, may isang Ama na hindi nagkukulang. Bakit? From everlasting to everlasting. Sa pamamagitan ni Jesucristo, tayo inampon sa pamilya ng Diyos upang matawag na mga anak ng Ama. Kaya tandaan, pakibasa nga po, hindi tayo ay inampon sa pamamagitan ni Kristo. Sabi ni John Calvin, we cannot know God as Father unless we know Christ as brother. Hindi natin tunay na makikilala ang Diyos bilang Ama kung hiwalay tayo kay Kristo. Sa pamamagitan lamang ni Kristo, tayo nagiging mga anak ng Diyos. Ang ating pinakamalaking pag-asa ay hindi ang pagkakaroon ng perpektong Ama sa lupa, kundi ang pagkakaroon ng perpektong Ama. At sa ating isip, tandaan natin na bilang mga mananampalataya at tagasunod ni Jesucristo, tayo ay mga anak ng Diyos at meron tayong Ama na perpekto, holy at matuwid, righteous. Sa ating puso, mahalin natin siya bilang tugon sa kanyang pagmamahal sa atin. Igalang at pahalagahan. At sa ating kalooban, sundin natin ang kanyang kalooban sapagkat ang kanyang kalooban ay mabuti. Sundin natin ang kanyang aral, ang ating relasyon sa kanya ay walang hanggan. Sa aking pagwawakas, muli, ang mga ama ay lilipas. Ang mga anak ay lalaki at aalis. Ang mga salinlahi ay darating at mawawala. Ngunit, ang habag at tapat na pag-ibig ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya't habang may panahon pa, ipakilala natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, at sa susunod na salinlahi, ang Diyos na hindi nagbabago. Sapagkat ang pinakamahalagang pamana na maiiwan natin ay hindi kung ano ang mayroon tayo, kundi kung sino ang ating ipinakilala, ang ating Diyos, Ama, na nahayag kay Jesucristo. Tayo po ay yumuko. Tandaan po ninyo, ang pinakamahalagang pamana na maiiwan natin sa susunod na henerasyon ay hindi kayamanan. Talagang iiwan naman natin yan. Hindi kayamanan, tagumpay o pangalan, kundi ang pagkakilala sa Diyos na ang pag-ibig ay umaabot sa mga salinlahi. Ang tagumpay ng isang ama ay hindi lamang nasusukat sa kanyang naibigay, kundi sa kanyang naipasa. Panginoon, lubos kaming nagpapasalamat at lubos kang pinararangalan sa iyong dakilang pag-ibig sa amin na iyong mga anak. Salamat dahil naranasan namin ang dakila mong pag-ibig na ito. Salamat dahil nakilala ka namin, aming mahabaging Ama at mapagmahal. Salamat sa iyong anak na si Jesus, na siyang kapahayagan ng lahat ng iyong pag-ibig sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang.
Patawarin mo kami kung kami nakakalimot sa aming tunay na gampanan bilang mga magulang, bilang mga ama at ina ng henerasyon na ito. Patawarin mo kami kung aming mga isip ay nakatuon na lamang sa mga bagay sa mundong ito at hindi lubos na pahalagahan ang tunay na mahalaga, ang pangwalang hanggang pag-ibig mo para sa mga salin-lahi. Kami ay nagtitiwala sa iyong patuloy na paggabay sa amin bilang isang pamilya ng Diyos na kinabibilangan ng mga tatay, ng mga nanay, ng mga ate, ng mga kuya, na kami ay magtulungan hindi lamang sa buhay na ito, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Na kami mga nauna ay kakitaan ng mga katuwiran sa pagsunod sa iyong salita. Na kaming mga magulang ay kakitaan ng kababaang loob at kapagpatawaran sa aming mga kapwa. Maranasan sa aming mga nakatatanda ang pag-iibigan. At para sa aming mga kabataan, maranasan ang lubos na paggalang sa iyo at sa mga nakatatanda sa amin dito sa iglesia. Pag-isahin mo kami sa isang layunin sa iyong salita. Dahil meron kaming iisang Ama, iisang Panginoon, iisang tagapagligtas, iisang Espiritu na walang hanggang nagmamahal sa amin. Hindi lang sa henerasyong ito, kundi sa mga susunod pang henerasyon. Hindi kami ang maalala, kundi ang kabutihan mo ang maalala. Hindi ang aming mga ginawa, kundi ang iyong dakilang gawa. At dapat naming ipahayag sa mga susunod na salin-lahi. Dalangin ko para sa mga ama, Panginoon, ang pagkakaisa sa layuning ito, na mamuno ng may kababaang loob, kagaya ng pag-ibig mo sa amin na aming ipaparanas sa aming mga anak. Para sa mga nanay na laging handang manalangin at sumuporta sa gawaing pamumuno ng mga kaamahan dito sa simbahan. Maging sentro sa aming pagtitipon ang pag-ibig ng Diyos, Ama, sa amin. Si Kristo Jesus na aming Panginoon. Na patuloy kaming pinag-iisa, pinagtitipon bilang isang pamilya na pansamantalang nagkakatipon sa mundong ito. Ngunit pang walang hanggang magkakasama-sama sa tahanan ng Diyos, Ama na nagmamahal sa amin. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay tumayo. Sa mga mag-group discussion, andyan po ang dalawang katanungan na maaari niyong pag-usapan. Paano naka-apekto ang relasyon mo sa iyong ama o father figure sa paraan ng pagtingin mo sa Diyos bilang ama? Sino ang ginamit ng Diyos upang tulungan kang lumago sa pananampalataya at paano mo maipapasa ang pananampalatayang iyon sa iba? Sa mga mananalangin, ay binigyan ko po kayo ng 5 puntos na inyo maaring mapanalangin. At sa ating pong pagwawakas, tayo po ay ipapahayag ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng Apostles' Creed. Sabay-sabay po natin bigkasin. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na lumala ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, kanyang bugtong na anak na ating Panginoon, na ipinaglihis sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at isinilang ni Birheng Maria. Nagdusa sa ilalim ng paglilitis ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing. Nanaog siya sa kinaroroonan ng mga patay, at sa 3 araw ay nabuhay na maguli. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanang kamay ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. At mula roon ay babalik siyang muli upang hatulan ang mga buhay at ang mga patay.
Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang pangkalahatan, sa kapulungan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taas mo natin mga kamay. Naway sumainyo lahat ng kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Amen. God bless you, church. See you next Sunday. Manatili tayo nakatayo sa ating panguling awitin. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Amen, amen. Kayo po'y umikot at magbatian sa bawat isa.
give life at such a price.